Napansin nga nito na unti-unting natutunaw ang kanyang sandata, kaya naman nainis ang mga ito dahil hindi nila matanggal ang divine water na nakakapit sa kanila habang dahan-dahan namang lumalapit sa kanila si Shu. Sinabi na nga lang ng kanilang leader na itapon na nito ang kanyang sandata at humanap na lang ng panibagong spiritual tool. Tinapon nga ng mga ito ang kanilang sandata habang iniisip na may kakaiba sa water element ng ating bida. Pagtapon nga nila ng kanilang sandata ay agad-agad sumugod ang ating bida, kung saan gumamit naman ito ng shuriken sa pagnanais na patumbahin ang ating bida pero mabilis lang na naiwasan ni Shu ang mga ito. Nang makita ito ng kanyang kasamahan ay hinagis nito ang kanyang espada sa kanilang leader. Pagkakuha nga nito ng espada ay inilabas niya ang kanyang aura at sinabing tuturuan ng leksyon si Shu. Sumagot naman si Shu at madami daw siyang teknik at ang pinakamabisang teknik nga daw niya ay, ang Sayunachi o Sayuna Chinelas ko. Ang teknik na Sayunachi ay ang mabilis na pagtakbo pag may kaaway ka o hinahabol ka ng aso, lalo na pag hinabol ka ng tatay ng jowa mo. Natulala at natahimik na nga lang ang mga ito sa ginawa ni Shu. Pero ilang sandali pa ay sinabi ng nagagalit na manong na ito na 2 sandata lang ang kayang absorbahin ng divine water niya at malamang sa matatagalan pa bago tuluyang maabsorb nito ang kanilang mga espada kaya naman hahabulin daw nila ito. Napabuntong hininga nga ang hambog na nakakulay asul ng sundan nila manong ang ating bida, matapos nito ay sinabi niya na malamang daw sa alam ni Shu na hindi siya mananalo kila manong kaya naman minabuti niyang tumakbo. Kaya mas mainam daw kung aalis na sila upang hindi sila madamay at mapatay nila manong. Nagalit naman sa kanila si Coral at sinabing ang titigas ng mukha nyo, iniligtas kayo ng mahal ko pero pababayaan nyo lang siyang mapatay ng mga manong. Pero wala namang nakinig sa mga sinasabi niya kaya nanginginig na lang ito sa galit at takot na mapahamak si Shu, habang si Jing Chan naman ay pinagdarasal din ang kaligtasan ni Shu. Ilang sandali pa ay nagulat si Jing Chan kay Coral at mukhang balak nitong tulungan si Shu, nagtungo nga ang anghel na ito sa direksyon kung saan tumakbo si Shu habang iniisip na sana ligtas lang ang ating bida dahil parating na umano siya. Habang patungo nga si Coral sa lokasyon ni Shu ay natapos naman na sa pag-absorb ang divine water niya sa kanilang mga espada at mabilis itong lumipad patungo kay Shu. Samantala si Shu naman ay iniisip na malamang sa malayo na siya sa kanyang grupo habang nakasunod pa din sila manong sa kanya. Bigla ngang huminto si Shu kaya naman napatigil din ang mga ito at tinatanong kung may iba pa kayang itong sandata o pamamaraan. Sa paglingon nga ni Shu sa kanila ay iniisip nito na malamang sa hindi naman nasusunod ang mga kasama niya dahil alam niya duwag ang mga ito kaya maaari na daw niyang gamitin ang mga space weapons niya. Iniisip naman ni Manong na kung may flying sword si Shu ay magiging mapanganib daw ito. Pero dahil mag-isa lang siya at ang alam nga nito ay isang flying sword lang ang maaaring magamit ng cultivator ay kakayanin daw nilang talunin si Shu lalo at wala naman siyang kasama. Sabay-sabay nga nilang sinugod si Shu at naglangsad ng sunod-sunod na pag-atake, sinabi nga ni Manong na mamamatay na daw si Shu, pero bago pa tumama sa ating bida ang kanilang mga espada ay nagulat ang mga ito nang gamitin ni Shu ang 2 flying sword niya upang depensahan ang kanilang pag-atake. Pagpitik nga ng daliri ni Shu ay agad bumagsak ang isa sa kanila. Dito ay na-realize ni Manong na kakaiba ang ating bida lalo at may 2 itong flying sword at habang papalapit nga sa kanila si Shu, nagulat ang mga ito nang makita nila ang divine water ni Shu patungo sa kanilang lokasyon. Nang makita nga nilang nag-anyong dragon ang divine water ni Shu ay sinabi ng kanilang leader na itago nila ang kanilang mga sandata. Nag-sneak attack naman si Shu gamit ang kanyang flying sword pero nakadepensa ang mga ito. Pero muling nagulat ang mga ito nang mawala si Shu sa harapan nila. Nagtungo nga si Shu sa likuran ng 2 mahihinang nilalang na ito at sinabi ni Shu na mauna na kayong mamatay. Sinundan ito ng malakas na pagsabog mula sa suntok ni Shu sa 2 ito. Napansin naman ni Shu na may papalapit sa kanya kaya mabilis itong lumingon at inatake ito gamit ang kanyang flying weapon habang nakaamba pa siya ng suntok. Hinagis nga ng kanilang leader ang sandata niya at mabilis na iniwasan ang pag-atake ng ating bida. Kinontrol naman ni Manong ang kanyang espada sa pagnanais na saksakin sa likuran si Shu, pero ginamit ni Shu ang kanyang divine water upang depensahan ang pag-atake ni Manong gamit ang kanyang espada at muli mabilis nga itong nagtungo sa likuran ni Shu. Napansin din naman ng ating bida kaya mabilis niyang naiwasan ang pagsipa nito, sabay ginantihan niya naman ito ng pagsipa, pero di papaawat si Manong dahil muli niyang sinuntok si Shu na nasangga naman niya. Sa sumunod na suntok nga nila ay nagtama ang kanilang mga kamao at sa lakas ng kanilang puwersa ay parehas na napa-atras ang mga ito,
Sinabi nga ni Manong na malakas daw si Shu pero malas lang daw ni Shu dahil ang alam ni Manong ay nagamit na ng ating bida ang lahat ng baraha o pamamaraan niya. Kinuha nga ni Manong ang patalim niya mula sa kanyang bota at inatake si Shu gamit ito. May tumulong ang dugo sa lupa mula kay Manong dahil bago pa ito tuluyang makalapit sa ating bida at inilabas niya ang kanyang sibat upang saksakin ito. Nagulat nga ang mga kasamahan nito nang makita nilang patay na ang kanilang leader, pero sinabi lang naman ni Shu na huwag kayong mag-alala dahil isusunod ko na kayo. Matapos nga niyang mapatay ang lahat ng mga ito ay bahagyang nagpahinga si Shu, at sa ilang sandali pa ay tinatawag ni Coral ang kanyang pangalan kaya naman napalingon ang ating bida at iniisip kung bakit sumunod sa kanya ito. Bago pa man makalapit si Coral ay mabilis na tinagaw ni Shu ang kanyang mga sandata, nang makita nga siya ni Coral ay nagpasalamat ito sa Panginoon dahil ligtas siya. Pero nang mapansin niya ang bangkay nila Manong ay nagulat ito, agad niyang nilapitan ang katawan ng mga ito at nakumpirma na mula sa espada ang sugat nila. Kaya naman kung napatay daw lahat ito ni Shu at wala naman siyang hawak na sandata, ang ibig sabihin lang daw nito ay may flying sword si Shu. Humahadjejek nga ito sa tuwa at habang iniisip na malamang daw sa C-rank si Shu o mas mataas pa dahil nakaya niyang patayin ang dalawang C-rank nang wala man lang natamong pinsala dahilan upang mas lalo pa itong humanga sa ating bida. Ilang sandali pa nga ay sinabi ni Coral na may kailangang malaman ng ating bida, wika nga nito kay Shu ay, gusto kita. Bahagyang nagloadang nga ang ating bida matapos nito ay namula ang kanyang mukha sabay umusok ang kanyang ulo dahil hindi ma-process ng kanyang utak ang narinig niya. Dahil nga sa hindi nagsasalit si Shu ay nilapitan nito ni Coral at sa paglapit nga ni Coral ay sinabi nitong ako din, kinilig nga ang gaga si Coral dahil ang pagkakaunawa niya ay gusto din siya ni Shu, pero may twist pala dahil ang ibig sabihin ni Shu ay gusto niya din ng sarili niya kaya naman na-petrify ito at tila binagsakan ng mundo sa kanyang narinig. Habang tulala nga si Coral ay iniisip ni Shu na sobrang ganda niya, pero malamang daw na mas maganda pa sa kanya si Xiaoyu pag nagdalaga ito kaya naman hindi pa umano oras para isipin ang tungkol sa pag-ibig. Sana all may inaalagaan, malungkot nga si Coral dahil na-busted ito, pero sinabi niyang sa maniwala ka man o hindi ngayon lang ako 9 love sa isang lalaki sa unang pagkikita, ngayon nga lang daw niya naranasan ang ganitong pakiramdam at ngayon lang din daw siya nagtapat ng kanyang pag-ibig. Pero sinabi lang naman ni Shu na masyado kang mabilis magsalita wala akong naunawaan sa mga sinabi mo. Kaya naman sinabi nito na malamang sa hindi mo pa ako gusto pero ngayon lang ako nagmahal sa buong buhay ko kaya naman hindi ako sesuko, sabay tanong nito sa cellphone number ni Shu habang hawak niya ang mga kamay nito. Pero sinabi naman ni Shu na wala siyang cellphone. Habang naglalakad nga ang mga ito ay tinanong niya kung ano ang address ni Shu upang makapag-penpal daw sila. Pero sinabi ni Shu na wala siyang bahay at sa kalsada lang siya natutulog. Pero nang sabihin ni Carol na cheque ang ipapadala niya para sa bayad niya kay Shu ay mabilis nitong ibinigay ang kanilang address. Matapos nang ibigay ni Shu ang kanyang address ay sinabi ni Coral na alam na niya kung paano mapapalapit kay Shu, ito nga ay sa pamamagitan ng pera. Muli nga niyang tinanong si Shu kung ano ang number niya dahil kailangan niya daw ito pag pinadala niya ang cheque, mabilis nang sinabi ni Shu ang kanyang number. Matapos nito ay na-realize ni Shu na alam na ni Coral ang kahinaan niya. Habang masayang ang naglalakad si Coral dahil nakuha niya ang address at number ni Shu, iniisip naman ng ating bida na ito ang unang beses na babae ang lumapit sa kanya at walang anumang masamang intensyon, pero dahil magkalayo naman daw ang kanilang bansa ay makakalimutan din nila ang isa't isa balang araw, gayunpaman ay nagpapasalamat naman si Shu sa magandang alaala kasama si Coral habang naglalakad ito palayo. Nakangiti pa nga itong si Coral nang lumingon siya, pero wala na si Shu kaya naman iniisip niya kung natakot ba sa kanya ang ating bida, nakasalukuyan namang bumalik sa mga napatay niyang manong upang kuhanin ang mga spiritual tools at magic items nila. Masaya nga ito dahil maganda umano ang loot niya ngayon nang biglang lumabas ang sunod-sunod na negative emotions mula kay Hambog kaya naman iniisip niya kung ano ang ginawa ni Coral nang makabalik ito sa kanilang grupo. Napansin naman niya na muling lumaki ang divine water niya matapos ma-absorb ang mga sandata nila manong kaya naman siguradong mas magiging mabilis na ito sa pag-absorb ng mga satanas. Pero naalala niyang nakasunod na nga pala lahat ng satanas kay Yishao kaya naman napamura na lang ang ating bida. Habang si Xiaoyu naman ay winawasak ang mga bato na nadadaanan niya, naramdaman nito ang pagnanais na pumatay ng tao. Nagpalit naman ng kasuutan si Shu habang namamasyal sa ruin at sinabing mas mainam kung magdadala na siya ng extra na sapatos sa susunod upang mas maging mabisa ang teknik niyang sayo na chi.
Masyado daw malawak ang lugar na ito dahil maghapon na siyang naglalakad ay nasa mabatong lugar pa din siya. Bigla nga din itong nalungkot dahil wala siyang makita kahit isang satanas kaya naman iniisip niya kung dapat na ba niyang sundan si Yishao upang ma-upgrade pa niya ang Divine Water. Pero naisip din niya na hindi makakabuti kung susundan niya si Yishao dahil malamang sa puro gulo at kalokohan na naman ang ginagawa nito. Ilang sandali pa ay napansin ni Shu ang mga lalaki na patungo sa kanyang direksyon at mukhang mula daw sa kamisyo ang mga ito kaya naman mas mainam kung magsuot siya ng mask. Paglapit nga ng mga ito sa ating bida ay agad siyang tinanong kung individual cultivator ba siya. Pero tinanggal lang naman ni Shu ang tugi niya sabay tinanong kung ano ang sinasabi nito. Nang magsasalita na nga ulit ang mga ito ay ibinalik ni Shu ang tugi niya. Kaya natahimik na lang ito habang iniisip na mga mas mababa lang sa C-rank ang naapektuhan sa paghagulgol ng mga multo sa gabi at nawala pa nga daw ang sapatos niya kaya iniisip din ito na malamang sa basurang individual cultivator lang ang ating bida. Sinabi nga nito na mga C-rank cultivator sila at mas mainam daw kung sasama si Shu sa kanila. Pero iniisip lang naman ni Shu na kakaiba ang organisasyon ng mga ito. Dahil hindi siya nais patayin o pagnakawan at gusto pa nilang sumama siya sa kanila kaya naisip din niya kung ibibili daw ba siya ng pagkain ng mga ito. Habang naglalakad nga ang lalaking ito ay nakasunod lang naman si Shu at iniisip kung anong mga spiritual ang meron ito upang maipakain sa kanyang divine water. Makalipas nga ang ilang sandali ay iniisip ng mga hambog na ito na masunurin daw ang ating bida at malamang sa natakot sa kanilang rank, nang bigla namang narinig ni Shu ang isang boses na nag-uutos na apurahin ang paghuhukay at ang sinumang tatamad-tamad ay mamamatay. Pagdating nga nila sa lokasyon ay pinapababa si Shu sa kanilang hinuhukay upang tumulong itong maghukay, mabilis namang bumaba si Shu upang makita kung ano ang hinuhukay nila at bago pa nga tuluyang makababa si Shu ay nakita niya ang nakatambak na kayamanan. Nagningning nga ang mga mata ni Shu dahil sa daan-daang spiritual tools na nakita niya habang iniisip na maswerte daw sila ng kanyang divine water, agad ngang nagtungo si Shu sa mga spiritual tools kaya naman nagtataka ang lalaking ito kung bakit hindi siya tumulong sa paghaukay. Agad-agad ngang dinampot ni Shu ang mga spiritual tools habang iniisip na hindi na niya kailangan pa ang mga satanas. Mabilis namang nagtungo ang mga hambog na ito kay Shu. Pero natulala ito nang lumingon sa kanya si Shu dahil sa pagkakaalam niya daw ay ilang daan ang spiritual tool na ito pero konti na lang ang natitira kaya naman iniisip kung saan napunta ang mga ito. Hanggang sa marinig niya ang usap-usapan ng mga tagahukay nila na namamangha sa paggamit ni Shu ng space inventory niya. Dito nga ay naisip ng hambog na ito na B-rank lamang ang may abilidad na space inventory. Kaya naman iniisip na kung isang master si Shu ay bakit kailangan itong pumuslit sa kanilang kuta dahil kaya naman silang paslangin ito kung B-rank nga siya. Nilapitan nga nito si Shu at tinanong kung ano ang ginagawa niya, pero sinabi lang naman sa kanya ni Shu na, ano ba sa tingin mo, kaya naman masyado na ang inis nito sa ating bida kaya naman daw tuturuan nila ito ng leksyon. Isa-isa pang lumapit ang iba pang hambog hanggang sa mapalibutan na nila si Shu. Unti-unti ngang tumayo ang ating bida kung saan kinabahan ang hambog na ito sa postura ni Shu, pero nagpasalamat lang naman siya sa mga ito kaya naman nagliyab sa galit ang mga ito. Sinabi nga ng hambog na hindi sila nagpakahirap hukayin ang mga spiritual tools para kunin lamang ni Shu at pag di niya ibinalik ito ay papatayin nila ang ating bida, habang iniisip nga nila na natatakot ang ating bida at dapat nila itong patayin upang mabawi ang mga kayamanan ay ginamit naman ni Shu ang kanyang seal upang simutin ang kayamanan at umalis ng mabilis. Agad naman silang sumunod sa ating bida at naglangsad ng pag-atake kung saan ginamit ng isa sa kanila ang earth element upang harangan ang dadaanan ni Shu, habang ang isa naman ay gumamit ng fire element sa kanyang pag-atake. Binalot naman ni Shu ng star energy ang kanyang mga binti at ilang sandali pa ay may malakas na pagsabog ang naganap. Matapos ng pagsabog ay nakita ng hambog na ito ang butas sa bato na naka-peace sign pa. Mabilis ngang tumakbo si Shu palayo sa kanyang mga kalaban kaya hindi malaman ng mga ito kung ano ang dapat nilang gawin dahil kinuha ni Shu ang lahat ng kayamanan pero hindi naman nila ito kayang habulin. Madami din daw nakasaksi sa pangyayari kaya tiyak na malalaman ito ng kanilang mga superiors. Hindi din daw nila pwedeng patayin ang mga individual cultivator na ito kaya naman mas mainam daw kung ipaalam nila ito sa mga nakakataas sa kanila. Sinabi din nito na tandaan nila ang itsura ng ating bida upang makapaglagay sila ng pabuya sa ulo nito pagbalik nila ng Dark Kingdom. Pero sinabi naman ng isang ito na hindi nila nakita ang mukha ni Shu kaya paano nila ito makikilala, habang nakatingin na sila sa image ni Shu na naka-peace sign at yakap ang kayamanan ay sinabi na isa itong binata na may nakakairitang ugali.
pero na-realize nila na mahihirapan silang hanapin si Shu kaya mas mainam kung ipagpatuloy na lang nila ang paghaukay pa ng kayamanan. Samantala nagtatago lang naman si Shu malapit sa kanila at malamang daw na iniisip ng mga ito na tumakbo na ang ating bida kaya babalik na sila sa paghuhukay, pero aabangan pa daw ni Shu ang mahuhukay nila para mas madami siyang maipakain sa kanyang divine water. Iniisip din ni Shu kung kaya ba niyang labanan ang 5 C-rank ng sabay-sabay, dahil kung 3 lang daw umano ay wala sanang magiging problema pero hindi naman niya kayang iwan ang mga maaari pa nilang mahukay na spiritual tools. Ilang sandali pa ay naisip niya ang divine water kaya naman inilabas niya ito mula sa kanyang seal at inilabas din ang lahat ng nakuha niyang spiritual tool upang ay pa-absorb sa divine water dahil ito daw ang magiging susi upang kayanin niya ang 5 C-rank. Makalipas ang ilang oras ay patuloy pa din sa paghuhukay ang mga ito at sinabing bawal ang tatamad-tamad. Ilang sandali pa nga habang naghihikab ito ay bigla siyang nasilaw ang makong at nagtaka nga ito dahil masyado pa daw maaga upang sumikat ang araw. Pero na-realize din ito na hindi naman sila dapat masisikatin ng araw sa pwesto nila at nang lumingon nga ito ay nakita niya ang isang silawit mula sa nagliliwanag na enerhiya. Ang silhouette nga na nakita niya ay si Shu na mabilis tumatakbo patungo sa kanila na napagkamalan pang si Pikachu ng gago, kaya naman inisip ni Shu kung mukha ba talaga siyang Pikachu. Paglapag nga ni Shu ay tinanong siya ng mga ito patungkol sa suot niya kung nag-cosplay ba ito o naka-mascot. Pero nangiti lang naman si Shu at habang umaatake ito ay sinabi niyang Godly Golden Armor ang tawag sa kanyang armor, nagulat nga ang hambog na ito at sinubukang dumipensa gamit ang kanyang fire element, pero nang madikit sa armor ni Shu ang atake niya ay naglaho ito na parang bula. Pagtama nga ng atake ni Shu ay iniisip nito kung bakit biglang nawala ang fire snake niya. Iniisip naman ni Shu na ang tubig at apoy ay literal na magkalabang elemento pero hindi umano uubra ang Pipetsuga niyang apoy sa kanyang divine water. Muli namang sinugod ng mga ito si Shu at pagtama nga ng kanilang mga sandata sa kanya ay nginitian lang sila nito habang unti-unting natutunaw ang kanilang mga espada. Napansin nga din ito ng mga hambog mula sa Dark Kingdom kaya naman kailangan daw nilang itago ang kanilang mga sandata. Paghugot nga nila sa kanilang mga espada ay mabilis silang lumayo kay Shu. Ngunit sa paglingon ng ating bida ay sinabi nito na pagdam-aikit na sakin ang sandata ninyo ay pagmamay-ari ko na yan. Pero bago pa man makagawa ng pag-atake si Shu ay napansin niya na unti-unting nabibitak ang tinatapakan niya kaya naman agad itong tumalon pero may mga malalaking kamay ang nag-aabang sa kanya. Ginamit nga ng isa sa mga ito ang earth element niya at pinasabog ang malalaking kamay na gawa sa lupa, iniisip naman ng mga ito kung tumalab ba ang ginawa nilang pag-atake kay Shu. Pero nagulat sila nang makita nila ang ating bida na walang gallows mula sa pagsabog. Paglapag nga ng ating bida ay namangha sila sa lakas nito at sinabing mamamatay umano sila pag nagpatuloy ang kanilang labanan, hindi na nga nila malaman kung ano ang dapat nilang gawin at naisipan na ding umatras at tumakbo palayo sa ating bida. Nang marinig naman nilang sumisigaw ang ating bida, at sinasabihan niya nga ang isa sa mga tagahukay na ibaba nito ang spiritual tool na hawak niya dahil pagmamay-ari umano ito ni Shu, matapos ng ibaba ng lalaking ito ang espada ay sinabi ni Shu na ipagpatuloy na nila ang kanilang laban. Napansin nga ng mga ito na pamilyar daw ang aura na kanilang nararamdaman, kaya naman tinanong nila ang ating bida kung siya ba yung kumuha ng mga spiritual tools nila na tumakbo, pero hindi naman sumagot si Shu sa tanong nila at mabilis itong sumugod kaya iniisip nila kung santukan ba ang nais ni Shu. Sinabi naman ng isa sa mga ito na susubukan daw niya ang kanyang depensa laban kay Shu at kinain nga nito ang isang pill. Matapos nito ay ginamit niya ang earth element niya habang nakahawak sa balikat ng kanyang mga kasamahan at ginamit ang pinakamalakas na depensa sa lahat. Ito nga ay ang Sayunachi, mabilis nang naglaho ang mga ito sa harap ng ating bida at dumaan sa ilalim ng lupa upang hindi sila makita nito. Pero tumalon lang naman ang ating bida habang nag-charge ang kanyang kamao. Matapos nito ay sinuntok niya ang lupa sa direksyon kung saan tumakbo ang mga hambog kaya naman nayanig ang buong lugar na kinatakot naman ng mga tagahukay. Nabingo pa nga ang isang ito sa lakas ng pagsabog mula sa suntok ng ating bida sabay tanong kung tapos na ba ang labanan. Ang suntok na ginawa nga ng ating bida ay nagdulot ng malaking butas sa lupa.